Hello mga ka-OFWs. In today's mini vlog, samahan nyo kami at kami ngayon ay mag-uukay-ukay dito sa Dunedin, New Zealand. Yes nga mga ka-OFW, ako nga ay na-shock din na may ukay-ukayan pala dito sa Dunedin, New Zealand. Ang tawag nila dito ay Save Mart, parang SM, di ba? Charot. Save Mart mga ka-OFW, recycled clothing. Kaya samahan nyo ako at ako'y mag-uukay-ukay. First time ko at kailangan kong mamili ng gamit pang winter. Kasi kung hindi ako bibili, baka manginig yung itlog ko mga ka-OFW at hindi ako sanay sa lamig dito sa New Zealand. Kaya samahan nyo kaming mag-ukay-ukay mga ka-OFW. Ayan, dumating na nga kami dito sa recycled clothing dito sa Save Mart. Samahan nyo kami sa loob. At ayan na nga, ang unang nakita namin ay AFAM. Charot. Ayan na nga yung mga AFAM, nag-uukay-ukay. Sana ganyan din sa Pilipinas. Yung mga nag-uukay-ukay, ganun kasasarap na mga AFAM, charot. So ayan na nga, ito na nga, mamimili na nga tayo ng ukay-ukay mga ka-OFW. Ayan, etong sweatshirt na to ay nagkakalaga lang ng $9.99 mga ka-OFW. At ang mga hinahanap nga namin ay mga panglamig kasi wala akong dalang panlamig. So ang mga ukay-ukay dito mga ka-OFW ay nagkakahalaga ng $10 to $30 depending on the brand. Mga branded din yung mga ukay-ukay dito mga ka-OFW, mga Zara, mga Polo, mga Lacoste, and kung ano-anong anik-anik pa. At mumura nga, super mura pala ng dito. Pero kung i-compute mo, mas mura yung mga ukay-ukay dun sa Abu Dhabi kasi may mga taga 5 dirhams. Dito ang pinakamura ay $10. Dito pala mga ka-OFW, ang dami-dami din nilang klaseng mga ukay-ukay, may mga damit, may mga short, lahat ng klaseng ukay-ukay at may mga hunting section din sila para sa ukay-ukay at may mga ski section din sila. Kung parang department store na ukay-ukayan ito mga ka-OFW, hindi lang siya yung basta yung ukay-ukay mo, nakahanger siya at hindi mo na huhukayin yung ukay-ukay, nakahanger na siya. Ayan nga, yung sleeping wear na yan mga ka-OFW is $13 lang. May pajama ka na at may pangtaas ka na. So, 2-in-1 for $13. May mga sapatos din. Pero yung mga sapatos nila, pagkalaki-laki, mga size 13, size 12, size 14. So, dalawang pa ako na yung magkakasya doon mga ka-OFW para na akong So, ayan nga si Dio, naka-focus siya sa mga sleepwear kasi mahilig siya sa sleepwear. So, ayan nga, nakapili nga kami ng isang pampatulog for $13 lang. Meron na siyang pangtaas at pambaba. Ang ganda niya mga ka-OFW kasi pampatulog kailangan medyo mainit din. So, kaya bumili kami ng sleepwear. Samahan niyo pa kami, maghahanap pa tayo kung ano pa yung mabibili natin mga ka-OFW. At ayan, dito nga tayo sa jogger pants section. Ayan, yung blue na yan, maganda yan for $9 lang. At ayan si D, hawak-hawak na niya yung napili niyang jogger pants na $12 lang. At yan, ipinipilit nga niya akong bumili niyang PJs na ito. Mura lang daw, tag 16, 2-in-1 na. Kaya napilitan na lang ako. Yes na lang. Siya naman ang magbabayad, charot. Why not, diba? Mamili lang. So ayan, sukat-sukat siya ng puffer jacket, panlamig, pang aura-aura niya. Ang mura lang din yung puffer jacket na yan. That is for $18 lang mga ka-OFW. Zara na siya. At saka, hindi siya gamit na gamit talaga. Hindi ba siya overuse? Parang yung jowa mo, overuse. Charot. So, yan. Kahit maliit sa kanya, go lang ng go. Kasi nga, red. Favorite niya yung red. At ayun na nga, ayan, drama-drama ako. Ayan, nabili namin yan. Na yan, mga joggers at saka mga bedsheet at mga punda. Napakamura. Yung punda ay nasa $8 lang at saka yung bedsheet $20 na may bedsheet ka na at may duvet ka na. So, ayan, pinakita ko lang talaga, ayan. Pero ang ending, si Didi yung magdadala niyan. Ayan, magbabayad na kami dito sa cashier. Yan si cashier. Tiyan nyo naman yung cashier. Ayan, ayan. Pakita ko, sabi ko, pakita mo yung name. Ayan. Ulit, sabi ko hindi maganda. So, ayan, pagkatapos namin mag-ukay-ukay, aalis na naman kami. Pupunta na naman kami sa groceryhan. So, ayan, hirap yung dalawang bakla. Kasi wala silang sasakyan, kawawang mga bakla, naglalakad na lang.
So ayan, samahan nyo kami after namin magkukay-ukay. Kami ay naghintay na nga dito sa bus stop para pumunta sa groceryan. At kami din ay mag-grocery kasi wala nga din kami kakainin at kakarating ko nga lang dito. So ayan, nandito na nga kami sa bus station. Bus pala, mali ako, hindi pala yung bus station. Tao lang nagkakamali. So ayan si D, ayan namang problema kasi siya yung nagbabayad para ko daw siyang sugar daddy. Kasi nga pumunta ako dito sa New Zealand nang hindi prepared. So ayan, bumaba na kami ng bus at maglalakad na naman kami papunta sa groceryhan. So ayan, wait lang kasi wala tayong sasakyan, tawid tayo. So ayan, tawid na tayo mga ka-OFW, punta na tayo sa groceryhan. At yun na nga, sabi ko kay Dia, ako na yung magbibitbit kasi siya na yung nagbayad, nakakahiya naman, baka isumpa na niya ako. Pero joke lang kasi after nitong video na to, binigay ko din sa kanya yung mga pinang-ukay-ukay namin, siya din yung nagbitbit. For the video lang ito mga ka-OFW, for the charot. So ayan, nandito na nga kami din mga ka-OFW sa loob ng groceryhan at kami ay mamimili ng kung ano-anong mga kailangan namin sa bahay. Kasi nga wala kaming kagamit-gamit sa bahay kasi kakalipat lang nila sa nirerentahan nilang bahay dito sa New Zealand. At bumili nga kami ng hanger at bumili din kami ng yung clip na yan kasi dito mahangin masyado dito sa Dunedin, New Zealand. Baka lipa rin yung mga brief ni D. Charot. So ayan, bumili kami ng dishwashing liquid mga ka-OFW. Ang mura ng dishwashing liquid dito, tag $12 lang. At marami pa kaming binili kung ano-ano pang pampahid sa tamo. Charot. Ayan, bumili kami ng dustpan at saka brush sa carpet para malinis yung carpet, hindi lang vacuum, para tipid din sa kuryente mga ka-OFW. At ayan, nakakita pala ako ng Indomie dito mga ka-OFW, tag $5 lang, super mura na ito. At ito ay talagang masarap ulamin, lalo na pag pecha de peligro ng mga ka-OFW. Yan ang inuulam namin sa Abu Dhabi pag pecha de peligro ng mga ka-OFW. At ayan, nakakita ko ng instant noodles. Ang mura lang niya mga ka-OFW, tag $1. So, bumili ako ng mga 6 na piraso para pang baon-baon at pang emergency kung tinatamad magluto si D at may pambaon. Ang Pringles mga ka-OFW, super mura lang din, tag $1. At dito pala mga ka-OFW ay self-checkout. So, hindi na kailangan ng cashier at ng bagger. Ikaw mismo yung mag-check out ng mga pinamili mo at ikaw mismo din yung magbabag. So ayan, kita nyo naman mga ka-OFW, ayan o, hindi uso dito yung maghatid ng customer palabas kahit gaano karami yung i-grocery mo. Ikaw mismo yung magtutulak. Hindi kagaya sa Pilipinas na kailangan may nagtutulak na bagger or may naglalagay ng mga pinamili mo sa plastic. Dito, kusa, walang tutulong sa'yo. So, maganda dito mga ka-OFW, hindi mga tamad yung mga tao dito. Charot! So, ayan, papunta na nga kami ulit sa bus station mga ka-OFW at kami maghihintay ng bus pa uwi ng bahay. Ang hirap mag-commute dito mga ka-OFW. Ayan, bigat na si bakla pero nagawa pa rin mag-video at maganda-gandahan. Ayan, nandito na nga pala kami sa loob ng bus mga ka-OFW. Ang hirap, ay pagod na si D at ang bigat nung mga pinamili namin. Pero, ayan, sumaglit kaming magbigay ng pagkain sa mga alaga naming mga bibe. Ayan, yung pinili naming Pringles, ayan, binakain ko sa kanila kasi naman kawawa naman sila. Pero marami nagpapakain sa mga bibi na yung mga ka-OFW. Pero bet ko lang talaga magpakain ng mga bibi. Natutuwa ako sa kanila. Kasi nga, ang super cute nila and very maamo sila sa lahat ng mga tao dito. At ayun, dumating na nga kami dito sa bahay at kami ay nagutom at kami kakain na. Ayan, si D na una nang kumain at siya'y gutom na gutom. Siya yung laging gutom sa amin. Ako, makabideo lang ako at makaarte, okay na ako. Siya, kailangan talagang lamanan yung tiyan niya. Laging gutom yan at makamasa yan. Makasandal lang, tulog na yan si D. Pero malamanan lang yan tiyan niya, masaya na siya. Ayan o, tiyan mo naman yung
di ko gutom na gutom. Ako hindi pa kumakain, charot. Pero ako kakain ako, yan ang kinakain ko lang dito, yung tinatinapay lang. Kasi nahiligan ko yung tinapay nila dito mga ka-OFW, masarap yung tinapay nila dito at super mura, affordable yung tinapay nila dito. Pero masarap at talagang malaman siya, hindi katulad sa medyo ano siya, hindi masyado masarap. Pero ito yung bread nila dito, masarap mga ka-OFW. So, yun lang mga ka-OFW. Thank you for watching. And see you sa next mini vlog mga ka-OFW. Bye-bye. God bless. Mama. Chup chup. Take care mga ka-OFW. Bye-bye.